Pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay pinsala. Ito na ang mga unang balita. Igan, pinalawak ng gobyerno ang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o APLI program. Ngayong araw na simula ng pamamahagi ng ayuda sa mahigit 7 milyong household. May unang balita si Bea Pinlac. Daluha ang 4-piece beneficiary na si Marites nang balikan niya ang panahong sadlak siya sa hirap habang mag-isang tinataguyod ang 6 na anak. Yung buhay na mahirap. Kahit tanghali na, wala ka pang bigas. Yan. Malilit pa sila. Mahirap. Super talaga. Pagtsatsagaan mo lang talaga. Kinayak talaga. Si Jessie na minimum wage earner ang asawa at benepisyaryo ng walang gutom program, umaaray sa pagmahal ng mga bilihin. Kaya malaking tulong aniya ang ayuda. Pandagdag gastos. Mahal po ng bilihin kasi ngayon po, pandagdag din po sa baon nila. Hindi lang po kasi pagkain ang iniisip, lalo pag nagkasakit yung bata. Kabilang sina Marites at Jessie sa 7.5 million households na makatatanggap ng ayuda sa ilalim ng programang Uplift o United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport. Ang mga tulad nila na 4-piece at walang gutom program beneficiary, isang beses lang makakakuha ng 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Uplift program. Naabisuhan na si Marites na simula sa Martes, pwede na niyang makuha ang 2,000 piso sa kanyang Land Bank ATM. Merong advisory ang program na management office saying that pwede na silang pumunta sa kanilang mga land bank branches. May ganyang notification. Ang mga tukoy na kabilang sa poor at near poor families base sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA noong 2024, makatatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula Hulyo hanggang Disyembre. Nakikipag-ugnayan ng DSWD sa local government unit para sa pamamahagi ng ayuda. So similar to what we did in the cash relief assistance, we coordinated with the local government units for the identification of payout sites and for yung additional manpower and of course security. Pero sabi ng DSWD, ngayong Hulyo lang magsasagawa ng manual payout para sa kanila. Dapat yung succeeding payout activities, it will be done through digital wallets. So on the first payout nila, after nila makuha yung kanilang uplift assistance, there will be a separate desk for them to be enrolled in whatever electronic or financial service provider available in their respective local government units. 6 na bonding makakakuha ng 2,000 pisong ayuda ang mga manggagawang nasa 20,000 pesos pababa ang SSS monthly salary credit at kasama sa CBMS. SSS will send a notification to their members. Meron palang app ang SSS eh. So, dun sa app, may ilalabas na notification and mag-i-email din ng SSS dun sa qualified beneficiaries. Ang requirement kasi niyan, dapat meron siyang special disbursement account with SSS. So, lahat ng kanilang uplift assistance will go through that platform. Ito ang unang balita. Bea Pinlac, GMA News. Nagbabalik po tayo dito sa EDSA Southbound sa pagitan po ito ng EDSA Buendia at EDSA Ayala. Nagpapatuloy nga po ang malawakang EDSA Rehabilitation at ngayon po nakikita natin ang bagong aspaltong bahagi ito ng EDSA at ngayon din ang mas pinalawak na sidewalk. Para po pag-usapan ang iba pang mga ginawa dito sa EDSA Rehabilitation, kasama po natin ngayong umaga Public Works Secretary Vince Dizon. Sec Vince, welcome. Good morning. Good morning. Please tell us, anong uhubay itong ginawa natin? Unahin muna natin dito sa kinatatayuan natin, itong sidewalk. Napansin natin, lumapad. Opo. Alam nyo, Ivan, kung maaalala nyo, last year, naglakad kami dito ni Secretary Banoy. No? Yan nakita natin na kawawa po talaga yung mga kababayan natin, nagko-commute saka mga naglalakad. Kasi maraming lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin motorista, ang dami naglalakad sa EDSA. Ang problema, walang lalakaran. Dito lang sa area na to, dito sa Buendia Station, halos wala na yan eh. Kung bumaba ka ng Buendia MRT, baba ka dito. Pakita natin ang before and after, wala Sec. kang ano. Kanina ho, dinedemo ni Sec sa akin. Ito dati. Dati dito, sidewalk
natatawa yung mga kababayan natin kasi sidewalk talaga dito. Kasi sideways ka talaga maglalakad dito eh. Kasi ito Kasi lang. ito na lang yun eh. Hanggang dito lang eh. Pero So kung ito ho, mapapansin bali, nyo ang ngayon, naging, in-expand. halos dinoble natin yung ano, no, yung, Okay. yung lawak. Para talagang may lalakaran na yung mga kababayan natin. Pati yung mga siklista natin, pwede na rin dito na lang mag-bike. Para Okay. hindi na rin sila delikado sa mga motor tsaka mga sasakyan. Ito ho ba, entire stretch of EDSA, ganito ang balak natin Buong gawing stretch sidewalk? ng EDSA mula South hanggang Monumento, gagaparan natin yung sidewalk para sa mga kababayan. Okay. Ito naman ho mismong surface ng EDSA. Makikita natin bago asfalto. Ito ho ba, ang unang tanong siguro ng mga kababayan natin, baka naman isang habagat lang, butas-butas na yan. Unang-una, talagang dekalidad na asfalto yung ginagamit natin, yung matibay na kamukha nung ginagamit nila sa mga mas mayayamang bansa tulad ng Japan, ng Korea. Okay. Yun na yung require natin na standard dito. Ikalawa, ang kalabang kasi ng asfalto, tubig. Oo. So, itong mga inlet, ewan ko kung meron dito. Okay. Basta may pasokan ng tubig Basta yung ho dito pasokan ng tubig. sa gutter. Oo. Maliliit kasi yung mga inlet dito sa EDSA at sa ibang mga national road natin. Ang gagawin natin, dodoblein, titriplein natin para yung tubig, kunyari magka-flash flood o malakas na ulan, mabilis na lalapas, papasok sa drainage. Hindi masyadong masisira ng mabilis yung ating asfalto. So yung mga yon ginagawa natin para talagang tumagal tumagal yung asfaltong nilalagay natin. Sek, pinakinis natin ng EDSA, obviously, ang effect nito, mas maginhawa yung biyahe. Hindi naman Maginawa nagtag. dyan, tsaka Pero mas mabilis din. paano ho sa bibilis, since mas marami ho yung mga sasakyan at talagang yung capacity ng EDSA limitado na? Hindi, bibilis siya kasi dati lubak-lubak eh. Okay. Dati, lahat naman tayo dumadaan dito eh. So, pero ang importante talaga, ang makakapagpaluwag sa EDSA, yung mass transport. Okay. So, kailangan talagang padamihin pa natin yung mga bus sa busway natin, Okay. padamihin natin yung tren natin sa MRT na kaya namang gawin ng DOTR. Alright. At gagawin naman. So, pero ang importante din, yung mga motorista natin, conveniente din yung biyahe nila. Okay. At may iwasan natin yung mga pagtagal ng tubig at yung pagbabaha. Sek, tanong ko na rin, on a more macro perspective, medyo nagkaroon ho ng slowdown sa public works, sa infrastructure projects because of the corruption scandal. Ito hong mga susunod na buwan, are we going to expect na mas mabubuhay ulit Raratsada ang na ating tayo. construction? Oo. Kasi alam mo, ang nangyari talaga dyan, diba, is, nung nakaraang mga taon at dekada, naglalagay ng proyekto sa budget, nagpapabid ng proyekto na walang papeles. Di ba nakita nga natin nung nag-i-inspection tayo ng mga maanumalyang flood control, naghahanap ng plano si Presidente. Yes. Walang maiproduce na plano. Kasi nga hindi ganun ang ginagawa. Isipin mo, gagawa ka ng proyekto, magpapabid ka, walang plano. Ngayon, hindi na pwede yun. Sabi ng Pangulo natin, kailangan lahat ng required documents, lahat ng mga plano, kumpleto. Yun, syempre may oras na kasama Yes. yun. No? Pero masisigurado natin ngayon na maayos ang pagbibid natin, maayos ang budgeting. Okay. Pero yan, natapos na yan lahat. Ngayon, katsada na tayo. Tuloy-tuloy Nabanggit na tayo. natin yung mga kickback na yan. Sagutin po natin yung issue, Sek. Nabuhay ho ulit. Binuhay ni Senator Alan Peter Cayetano yung naging construction ng New Clark City when you were BCDA chairman. Ano ho masasabi ni Rito? Are you ready to, alam na natin na dismiss sa ombudsman, but are you ready to be investigated again over that? Unang-una, kung titignan mo yung mga facilities sa New Clark City, napakagaganda niyan, world-class na world-class. Bago natin itayo yan, walang world-class facility ang ating mga atleta. Walang mapag-trainingan ng maayos. Marami sa kanila kailangan pa mag-abroad para lang makagamit ng mga facilities na maayos at world-class. Ngayon, meron na. Yan po, ginawa natin yan with the help pa of the Asian Development Bank mismo. ADB mismo ang nag-advise natin dyan. Kaya kampante tayo dyan. Kaya nakita naman natin, yung kasong final noong 2020, na-dismiss kagad noong 2021. Ngayon, kung merong mga investigasyon pang gustong gawin, open na open tayo dyan. Kasi kampante tayo. At magakas ang loob nating depensahan yan. Dahil hindi lang yan above board, in-advise ng ADB, pero pag nakita mo, quality talaga. In fact, ganyan dapat ang binibigay nating mga facility sa ating mga kababayan. Yung dekalidad talaga. Anything you want to say to Senator Cayetano? Ay, hindi, wala po. Ako po, kung ano po ang gagawin ng ating ombudsman, ng NBI, open po tayo dyan. Anytime. One last point. Kailan ho natin maaasahan na ang EDSA, ganito na lahat, pati yung mga sidewalk? Opo, ongoing na po yung phase 2 natin mula Guadalupe, Orense hanggang
monumento. So ngayon po, nagtatrabaho na po tayo sa monumento side. Kanina po, in-inspection ko yung bandang Boni papunta ng Shaw Boulevard. Nag-aayos na rin tayo dyan. By next year, tingin ko tapos na to. At kagaya ng sinabi mo, pati itong sidewalk, ang buong EDSA, kung ano yung nakikita ng mga kababayan natin dito ngayon, ganito ang magiging sidewalk ng buong EDSA. One last point, Sec Vince. Kausapin niyo po mga kababayan natin. Can you give them the assurance? Can you tell them with a straight face na lahat po ng mga proyekto ngayon ng Public Works, wala nang Yan po ang focus? ma-assure natin ng mga kababayan natin. Kasi talagang binabantayan natin at makikita po nila sa trabaho. Ngayon po makikita natin, halimbawa po, no, yung mga inayos nating mga drainage at flood control sa GR Araneta. Ang mga kababayan po mismo natin ang nagsasabi na konti na lang ang pagbaha doon. Dati hanggang gampas tao dyan. So ganun pong klase ang mga proyekto na gustong mangyari ng ating Pangulo na kapag, sabi nga niya, kapag ginamit ng tama at hindi ninanakaw ang pondo, nagbibinipisyo talaga ang mga kababayan. Sisingilin ho natin si Sec Vince sa pangakong yan. Salamat po. Secretary Vince Dizon. Maraming salamat po. Salamat. Thank you. Nakausap po natin. God bless po, Public Secretary. Works Secretary Vince Dizon. Natin po muna ang latest mula dito sa EDSA. Balik muna tayo sa studio. Nirereklamo ang ilang contractor at opisyal ng Department of Public Works and Highways at Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources sa Antique. Dahil po yan sa katiwalian umano sa ilang infrastructure projects sa lalawigan ayon sa grupong Amlig Antique Alliance. Inilagay ng grupo sa mga maleta ang mga dokumento para sa reklamo na kanilang inihain sa Office of the Ombudsman sa Western Visayas. Mahigit 600 million pesos na halaga ng mga proyekto mula 2019 hanggang 2025 ang inirereklamo ng grupo. Anila marami pa silang isasampang reklamo. Kabilang sa respondents sa reklamo ay si dating Congressman Zaldico at ngayon Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Itinanggi ng Chinese Foreign Ministry na gobyerno nila ang gumawa ng AI-generated video kung saan ikinumpara ang mga Pilipino sa unggoy. Ito po yung video na ipinost ng state-owned English news site sa China na China Daily, kung saan may unggoy na nakabarong at salakot at na water cannon kalaunan. Wala nang ibang komento ang Chinese Foreign Ministry pero iginigiit pa rin nila illegal at walang bisa ang 2016 arbitral ruling. Inilabas ang video kasabay ng 10th anniversary ng Arbitral Tribunal ruling na nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Sumulat na rin ang Philippine Embassy sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para ipatanggal ang video. Si Defense Secretary Gibo Teodoro hindi naniniwala na hindi Chinese government ang nasa likod ng naturang AI-generated video. It's a state-sponsored video. So, mahirap paniwalaan yun. No? State-sponsored China Daily yun eh. At walang lumalabas sa China na walang pahintulot ang gobyerno nila. Sa amin naman, sa Defense Department, hindi basta namin paniniwalaan